Hello Philippines and hello world! Welcome to our channel, Bawat Buhay May Kwento. Ihahandog ko po sa inyo itong napakagandang love story na tiyak kagigiliwan at magugustuhan ninyo. Ngunit maghanda lamang po kayo ng panyo dahil tiyak paluluhain kayo ng kwentong ito. Si Ruan ay naging tatay at nanay ng bunsong kapatid na si Moira. Tumigil ito sa pag-aaral para maipagpatuloy ang negosyong isdaan na naiwan sa kanila ng kanilang mga magulang. Isang hapon habang naghuhugas ng pinggan si Moira ay bigla itong nawala ng malay. Laking taranta ni Ruan. "Moy, anong nangyari sa'yo? Halaka, bakit ang init-init mo?" Mabuti na lamang at maliit na babae si Moira, kaya nakarga ito ni Ruan palabas ng kanilang tahanan at may kapitbahay naman kaagad na tumulong para madala ang dalaga sa hospital. Napakaswerte rin naman dahil naasikaso kaagad sila sa hospital. Maya-maya pa ay lumabas na ang doktor. "Dok, kamusta po ang kapatid ko?" tanong ni Ruan. "Nasa kwarto na siya, miss, pero kailangan muna niyang manatili dito. Kailangan pa natin siyang obserbahan at marami tayong gagawin na pagsusuri sa kanya. Tatapatin na kita, miss, malubha ang kapatid mo." Ayon pa sa doktor. "Please, Dok, gawin niyo po ang inyong makakaya. Please, pakisalba po ang buhay ng kapatid ko." Pakiusap ni Ruan. Bumalikwas naman kaagad ito sa kanyang kinauupaan nang makita na dumilat na ang mga mata ng kapatid na si Moira. "Mahal, kamusta ang pakiramdam mo?" tanong nito. "Ate, nasaan po ba ako? Bakit nakadextrose ako?" pabalik na tanong ni Moira. "Love, andito ka sa hospital, nawalan ka kasi ng malay kanina at sobrang taas ng lagnat mo. Alam mo ba, sobrang tarantang-taranta kaya ako." Maya-maya pa ay bumukas na ang pintuan ng kwarto ni Moira at iniluwa doon ang doktor. Biglang kumabog naman ang puso ni Moira. Napakagwapo naman ng doktor na ito. Wika nito sa kanyang isipan. "Kamusta ang pakiramdam mo, Moira?" nakangiting tanong ng doktor. "Okay na po ako, Dok. Pwede na po ba akong umuwi?" tanong nito. "Not yet. Marami pa tayong laboratoryong gagawin," sagot ng doktor. "Ay, okay na ako, Dok. Ayokong magpa-laboratory. Gastos lamang po iyan. Mamumulubi si ate. Wala kaming pera, Dok. Uuwi na ako," wika ni Moira. "Love, kailangan natin malaman kung ano ang sakit mo," ani Ruan. "Wala akong sakit, ate. Pagod lang po yun. Dok, please, paki-discharge niyo na po ako," pagpapakyut ni Moira sa doktor. "Sorry, Moira, hindi pa kita pwedeng i-discharge," sagot naman ng doktor. "Oh, kung ayaw niyo po akong i-discharge, ikaw ba ang magbabayad sa bills dito? Walang pangbayad ang ate ko. Alam mo bang wala rin kaming mga magulang? Ayoko namang pahirapan si ate," sabi ni Moira. "Moy, lalo mo akong pahihirapan kapag lumala yung pakiramdam mo. Kaya sige na please, pumayag ka ng magpa-laboratory, ha?" Pangungumbinsi ni Ruan sa kanyang kapatid. "Okay, Doc, binata pa po ba kayo? Pwede mo ba akong dalawin dito araw-araw?" tanong ni Moira. Napangiti lamang ang doktor. Masayahin na bata si Moira. Kahit sino ang matipuhan nito ay hindi ito mahihiyang magsabi ng kanyang nararamdaman. Noong makaalis na ang doktor. "Ate, okay lang naman sa akin tumira dito. Basta ba, araw-arawin akong dalawin ng doktor na yun. Ano nga pala ang pangalan niya, ate?" Masayang tanong nito sa kanyang kapatid. "Dr. Martin Ruiz?" nakangiting sagot ni Ruan. "Ay naku, ate, pag nangligaw sa akin yun, sasagutin ko siya kaagad. Mukha niya pa lamang ay gagaling na ako." Agik-ik ni Moira. "Nako, ikaw talaga, puro kakalukuhan. Magpagaling ka. Ikaw lamang ang meron ako, kaya gagawin ko ang lahat, mapasaya ka lamang," wika ni Ruan sabay halik sa noo ng kapatid.
Sige love, uuwi muna ako ha. Kukuha lamang ako ng mga kakailanganin natin. At titingnan ko rin yung palaisdaan. Babalik din naman ako kaagad. Paalam ni Roan kay Moira. Ingat ate, I love ya. Pagpapakyut ni Moira sa kanyang ate. Habang nag-aabang ng masasakyan si Roan, may biglang tumigil na kotse sa kanyang harapan. Pagbukas ng bintana ay ang doktor ang bumuluga sa kanya. Dok, gulat na tanong nito. Saan ba ang punta natin? Tanong ng doktor. Pauwi, Dok. Kailangan ko rin naman maghanap buhay para may pangbaya dito sa hospital. Natatawang sagot ng dalaga. Halika na, sumakay ka na at ihahatid na kita sa inyo. Alok ng doktor. Ay wag na po kayong mag-abala, marami namang dumadaan na jeepney dito eh. Pagtanggi ng dalaga. Pahihirapan mo pa yung sarili mo, kaya wag ka nang magmatigas, halika na, sumakay ka na. Napilitan ang dalaga na sumakay sa magarang sasakyan ng doktor. Nakakatuwa ang kapatid mo ano? Sambit ng doktor. Oo, Dok. Nako, noong mamatay nga ang mga magulang namin, ayaw niya akong paiyakin. Kasi daw, malulungkot daw yung mga magulang namin kapag nakita ng mga magulang namin na malungkot kami. Gusto niya, lagi lang kaming masaya. Sagot ng dalaga. Aw, siya nga pala, Dok. Pasensya ka na doon sa sinanong sa'yo ng kapatid ko ha. Nagbibiro lang yun. 16 years old pa lang yun pero nakatatlong boyfriend na. Sabi niya nga sa akin, naku ate, life is short kaya kailangan i-enjoy na natin. Nakangiting dagdag ni Roan. Ikaw, nakailang boyfriend ka na? Tanong ng doktor. Biglang napatingin ang dalaga sa kanyang katabi. Napatanga ito sandali. Maya-maya pa'y. Naku Dok, wala akong panahon dyan. Masyado akong busy maghanap buhay sa aming palaisdaan. Tumigil na nga ako sa pag-aaral para lamang matutukan ang negosyo na iyon. Si Moira na lamang ang pagtatapusin ko ng pag-aaral. Ako, saka na lang kapag nakapagtrabaho na si Moira. Masayang sagot ng dalaga. Napatitig ang doktor sa dalaga. Wow, napakaswerte naman pala ng kapatid mo at ikaw ang naging ate niya. Kung sakali ba namang ligaw ako sa iyo, may pag-asa ba ako? Seryosong tanong ng doktor. Nako Dok, pakibaba mo na lamang ako dito, malapit naman na ang bahay namin. Biglang sambit ng dalaga. Natakot ka ba sa tanong ko? Binata ako at walang sabit kahit magtanong ka pa sa hospital. Seryosong wika ng doktor. Ay nako Dok, wala akong interes sa buhay ng may buhay. Pakahinto na lamang po ng sasakyan at bababa na ako. Seryosong wika ng dalaga. Nakailang linggo na si Moira sa hospital. Ate, kailan pa ba ako makakalabas dito? Lalo yata ako magkakasakit dito eh. Pagmamaktol ni Moira. Maya-maya pa'y may kumatok na sa kanilang pintuan. Miss Roan, pinapatawag po kayo ni Doc Ruiz, wika ng nurse. Napabuntong hininga ang dalaga dahil ang totoo hanggat maaari ayaw niyang makaharap ang doktor dahil naiilang siya dito. Bakit daw? Tanong ni Roan. Ay nurse, siya po ang papuntahin niyo dito. Sabat ni Moira. Moy, pagsaway ni Roan sa kapatid. Ate, gusto kong marinig kung ano man ang sasabihin ng doktor. Promise ate, magiging matatag ako. Tatanggapin ko kahit ano. Maya-maya pa ay kumatok na ang doktor. Tinapik ng doktor ang balikat ng dalaga kaya napasulyap si Roan dito. Moira, sigurado ka bang gusto mong marinig ang resulta? Medyo may pagkamasilan ito. Tanong ng doktor. Ay nako Dok, sabihin mo na, mabuti ang alam ko. Dali! Meron kang tumor sa utak at kailangan operahan ito kaagad. Wika ng doktor. Natawa si Moira. Sabi ko na nga ba eh, nahulaan ko na kasi
Lahat ng symptoms ko nagtugma sa mga nabasa ko. Nag-research kasi ako, Dok, kung ano ang sakit sa mga simptomas na nararamdaman ko. Pero hindi ako magpapa-opera. Ilang taon, buwan, araw na lang ba ang nakatira sa akin? Moira, ano ka ba? Dinadaan mo lahat sa biro. Seryoso nga kasi ang lagay mo. Kailangan mong maoperahan. Maluha-luha na saway ni Ruan sa kanyang kapatid. Ate, relax. Wala pa ngang sagot si Doc Ruiz eh. Okay lang talaga ako, promise ate. Delikado ang tumor, Moira. It can be also caused due to cancer to other parts of your body. Sagot ng doktor. Ay nako, bakit pa natin pakomplikaduhin ang buhay? Basta, ayokong magpa-opera. Hindi naman tayo sigurado na hindi ako mamamatay kung ooperahin ako, di ba, Dok? Paano nga? Kung may cancer ako sa other parts of my body na matutuklasan, malaking pera ang kakailanganin para sa mga yan. Ayokong mamatay na walang matira kay ate. Basta, i-discharge mo ako ngayon din, Dok, o uwi ako. Utos ni Moira sa doktor. Ibibinta natin ang palaisdaan, maraming interesadong bumili doon. Maluha-luhang sambit ni Ruan. Ate, pamana sa atin nila tatay at nanay tapos ibibinta mo lang para ibigay dito sa hospital? No way, ate. Please, katawan ko to, kaya ako ang magdedesisyon. Hindi, Moira. 16 years old ka lang, kaya ako ang magdedesisyon. Wika ni Ruan. No, ate. Ako ang magdedesisyon. Pakikipagtalo nito sa kanyang kapatid. Tika nga, Moira, ha? Maalala ko lang, di ba sabi mo kanina, may hinala ka na meron ka nito? Bakit wala kang sinabi sa akin na may nararamdaman ka na pala? Naluluhang tanong ni Ruan. Ayaw ko kasi na mag-alala kay ikaw ang tumayong nanay at tatay ko, pati ba naman yung nararamdaman ko, poproblemahin mo pa? Biglang sumabat ang doktor sa sagutan ng magkapatid. Sige, i-discharge kita pero dadalawin kita araw-araw sa bahay mo. Wika ng doktor habang nakatingin ito kay Ruan. Napatingin din si Ruan sa doktor. Maganda nga iyang naisip mo, Dok, para alaw-alaw kitang makasama. I love you kaya. Masayang pagsang-ayon ni Moira. Maghanda na kayo at ihahatid ko na kayo maya-maya lamang. Sabi ng doktor. Napasulyap ang dalaga sa doktor. Nakiramdam naman si Moira sa dalawa at may tumakbo na naman na kalukuhan sa kanyang isipan at nagpangiti-ngiti ito. Napansin naman ni Ruan na may kalukuhan na namang iniisip ang kanyang kapatid kaya nagsalita ito. Ay wag na, Dok, tatawag na lamang kami ng taxi, maabala ka pa namin eh. Nang biglang sumabat si Moira. Sige, Dok, salamat. Magpapahatid po kami sa inyo. Huwag mong pansinin yan si ate. Mahiyain kasi talaga yan eh. Kaya nga hanggang ngayon wala pang boyfriend samantalang ako. Nakarami na. Nako, Dok, pasensya ka na dito sa kapatid ko. Minsan talaga, nalilito na rin ako sa batang ito. Hindi ko alam kung kailan nagsiseryoso. Pasintabi ni Ruan. Ngumiti lamang ang doktor. Pagkalabas nila ng hospital ay nakahanda na ang sasakyan. Moy, sa front seat ka na maupo, wika ni Ruan. No, ate, ikaw ang uupo doon sa front seat kasi higa ako dito sa likod. Nakangiting sagot ni Moira. Simula noon ay araw-araw nang pumupunta ang doktor sa bahay ng magkapatid. Kamusta ang pakiramdam mo? Andito ba ang ate mo? Tanong ng doktor. Okay naman ang pakiramdam ko at wala dito ang ate. Laging busy yun eh, pero maya-maya pa ay andito na yun. Bakit ba hinahanap mo ang ate? Nandito naman ako. Diretsong tanong ni Moira. May boyfriend na ba ang ate mo? Tanong ng doktor. Wala, ayaw niyang mag-boyfriend. Ako lang ang mahal ni ate eh. Pero ako, Dok, mahal kita. Seryosong sabi ni Moira. Natawa lamang ang doktor.
Seryoso nga ako sa'yo, Dok. 16 years old pa lamang ako, pero ang totoo, nakatatlong boyfriend na kaya ako. Pagmamayabang ni Moira. Ayaw mo bang magka-boyfriend ang ate mo? Tanong ng doktor. Siya ang may ayaw. Ang dami kayang nangliligaw doon. Kaso lang, tinatanggihan niya talaga eh. Iwan ko nga ba dyan kay ate? Tika nga muna, Dok. Gusto mo ba ang ate ko? Tanong ni Moira. Kung okay lang sa'yo. Sagot naman ng doktor. Pero, mahal kita eh. Seryoso ang mukha na sinabi ni Moira. Ikaw talaga, Moira. Pati ako, ginugod tayo mo. O sige, pakisabi na lang sa ate mo na dumaan ako ha. Mauna na ako. Paalam nito, sabay tapik sa balikat ni Moira. 1 buwan ang lumipas. Ate, gusto mo ba si Doc Ruiz? Bakit mo naman naisipan itanong yan? Kasi ate, sinabi ko sa kanya na mahal ko siya, pero mukhang ikaw ang gusto niya eh. Malungkot na wika ni Moira. Hindi ko siya gusto, wala akong balak mag-boyfriend, gusto ko gumaling ka muna ng lubusan. Bago ako magmahal ng iba, sa ngayon, ikaw ang pinakamahalaga sa akin. Punong-puno ng pagmamahal na sabi ng dalaga. Isang hapon, naabutan ng doktor na kahandusay sa sahig si Moira. Kaya dali-dali niya itong isinakay sa kanyang kotse at dinala sa hospital. Maya-maya pa ay narinig ni Roan ang ring ng kanyang cellphone. Hello? Sino to? Roan, ako ito si Martin. Naabutan kong nakahandusay sa sahig ang kapatid mo kaya dinala ko na siya dito sa hospital. Manang, kayo na lamang po muna ang bahala dito sa palaisdaan ha. Nasa hospital ang kapatid ko, pupuntahan ko lang. Mabilis ang dalaga sabay takbo. Nakarating sa hospital si Roan na hindi man lamang nakapagpalit ng maayos-ayos na kasuotan. Dok, kamusta ang kapatid ko? Mangyak-ngiyak na tanong nito. Wala pa rin siyang malay at mukhang malala na talaga ang kalagayan ng kapatid mo ngayon. Seryosong sagot ni doktor. Dok, operahan mo na kahit hindi siya papayag. 5% lang ang tsansa niyang mabuhay pag inoperahan, kalat na sa buong katawan niya ang cancer. Yung tumor na nakita sa utak niya ay bunga lang iyon ng cancer sa kanyang palupyan. Sabi ng doktor. Maya-maya pa ay nagising na si Moira. Moy, kamusta ang pakiramdam mo kapatid ko? Nasa hospital na naman ba ako ate? Patawarin mo ako ate ha, puro na lamang ako pasakit sa'yo. Masyado na talaga akong pabigat na pasanin mo. Huwag ka nang mag-abalay pa opera ako ate. Nararamdaman ko nang malapit na kitang iwan. Dok, kung hindi mo talaga ako kayang mahalin, papayagan na kitang mahalin mo ang ate ko. Ipangako mo lamang na iingatan at hindi mo siya sasaktan ha. Umiiyak ngunit nakangiti na wika ni Moira. Moira, nahihirapan ka nang huminga dyan. Puro pa rin kalukuhan yung lumalabas dyan sa bibig mo. Isang hapon, tulog pa si Moira nang dumating ang doktor at siya namang pagdating ni Roan. May kinuha si Martin sa likod ng kanyang sasakyan. Roan, flowers for you. Napalingon si Roan sa pintuan ng kwarto ni Moira. Dok, please, nakikiusap ako sa iyo, mahalin mo naman ang kapatid ko. Paligayahin mo naman siya ng kaunting panahon na natitira niya dito sa mundo. Umiiyak na pakiusap ng dalaga. Mahal ko naman talaga ang kapatid mo, pero iba ang pagmamahal ko sa iyo. Ayokong lukuhin siya dahil ilan na lamang ang natitira sa buhay niya dito sa mundo. Pero kung gusto mo talagang alagaan ko ang kapatid mo, gagawin ko yan, dito na ako titira. Sagot ng doktor sa pakiusap ni Roan. Isang araw habang nagkasarilinlan si doktor at si Moira. Kuya, napatingin si Martin sa dalaga at nagulat ito kung bakit kuya na ang tawag sa kanya. May kailangan ka, Moira? Kuya,
Ang totoo, mahal talaga kita, pero walang kasamang mali siya. Gusto lang talaga kita para kay ate. Nararamdaman ko kasi na may gusto ka kay ate, kaya sinubukan kita. Sabi ko sa sarili ko, pag kinagat mo ang pain ko sa'yo, ibig sabihin hindi ka kapagkatiwalaan. Pag-amin ni Moira. Tama pala talaga ang ate mo. Puro kakalukuhan. Kung hindi ko nga lamang nakita yung mga laboratories at imaging result na may cancer ka, baka isipin ko rin na nagluluko ka lang na may sakit ka. Natatawang wika ng doktor. Mahal na mahal ko ang ate ko, kuya. Gusto ko na lumigaya rin siya, kaya kung gusto mo ang ate ko, pwede ka nang mamanhikan mamaya pagdating niya. Gusto ko kasi sanang makita ang mga pamangkin ko bago ako pumanaw. Seryosong hiling ni Moira. Hindi ako mahal ng ate mo eh. Malungkot na sambit ng doktor. Maniwala ka sa akin, kuya. Mahal ka niya, ate. Kilalang kilala ko ang kapatid ko. Mahal ka niya, pero mas mahal niya ako. Kaya ipapaubaya ka na lamang niya sa akin kahit masasaktan siya. Ganon niya ako kamahal. Natatawang wika ni Moira. Dahil alam ni Dr. Martin na anytime ay mawawala na nga ito, kaya sinunod niya ang payo ng dalaga. Samahan mo ako, bili tayo ng engagement ring. Aya ng doktor. Kuya, pwede bang samahan mo na rin ng wedding ring? At pwede bang ako ang pumili? Tanong ni Moira. Okay, ikaw ang mamili. Pagsang-ayon ng doktor. Masayang namimili ang dalawa nang mapansin ni Martin na nanghihina si Moira. Moy, uwi na tayo. Napapagod ka na yata eh. Hindi pa, kuya. Okay lang ako. Ay, ito. Gusto ko. Napaka-cute ng wedding ring band na ito. Bagay na bagay kay ate. May kamahalan nga lang 200,000 na pangiwi na sabi ni Moira. Do you really like that? Tanong ni Martin. I do. Sagot naman ni Moira. Okay, miss, kukunin na namin yan, pakibilisan lang ang proseso ha. Sabi ni Martin sa tindera. Ilang minuto lamang ang nakalipas ay napasakamay na ng dalawa ang wedding bond. Pagdating ng dalawa sa bahay ay andoon na si Ruan. Nang lilisik ang mga mata nito na nakatingin kay Martin. Doc, mawalang galang na ha. Alam mong hindi kasing lakas ng katawan natin ang katawan ng kapatid ko, tapos kung saan-saan mo pa siya dinala? Umiiyak sa galit na sabi ni Ruan. Hindi nakaimik si Martin. Hindi niya akalaing matapang pala ang babaeng pakakasalan niya. Ate, please, wag mong pagalitan si Doc. Ako ang nag-aya sa kanya. Ito para sa'yo. Nakangising pakiusap ni Moira sa kapatid sabay abot ng box. Napakunot ang noo ni Ruan. Kinuha nito ang box at habang binubuksan nito ang box, sabay na lumuhod ang dalawa. Please marry me, sambit ni Martin. Please ate, pakasalan mo na si kuya, parang awa mo na sa kanya, nahihirapan na siya, mahal na mahal kanya at mahal na mahal din kita. Pakyut na nakadaop palad na wika ni Moira at may kasama pang pakurap-kurap ng kanyang mga mata. Natawa si Ruan sa kalukuhan ng kapatid, ngunit noong napabaling ang kanyang tingin kay Doc, napaseryoso ito. Nakita kasi ni Ruan na pigil ang tawa ni Doc. Ikaw, Dr. Martin Ruiz, bakit ka nakisakay dito sa kalukuhan ni Moira? Tanong ni Ruan. Correction please ate, hindi ako nagloloko at nakita mo naman si Doc super seryoso sa'yo at alam mo ba kung magkano ang ring na yan? 200,000 pesos lang naman. Ganon kaseryoso si kuya sa'yo at seryoso kaming dalawa na nagpo-propose sa'yo ngayon. Seryoso ang winika ni Moira, ngunit parang nagbibiro pa rin ang mukha nito. Kayong dalawa, magsitayo nga kayo dyan, wika ni Ruan. No, kuya, wag kang tumayo dyan ha.
Hanggat hindi magyas itong si ate, tahimik at hindi makapagsalita si Doc Martin dahil mas mabilis sumagot itong si Moira. O sige na, tumayo na kayong dalawa dyan, sabi naman ni Roan. Ate, hindi pa namin narinig ang yes mo. I will marry you, Martin. Kaya hindi pa kami tatayo, di ba kuya? Moira? Yes, ate. Napansin ni Roan na namumutla na si Moira kaya napilitan na itong magbigay ng hinihiling ng dalawa. Yes, I will marry you, Martin. Nanginginig ang tinig ni Roan. Hindi lamang ito dahil sa pumayag siyang magpakasal sa taong hindi naman niya kasintahan, kung hindi dahil sa nakikita niya kay Moira. Sige na, tumayo na kayong dalawa, sabay alalay nito sa kapatid. Martin, please, kargahin mo na si Moira. Napagod yata ito eh. Nag-aalalang wika ni Roan. Dali-dali namang binuhat ni Martin si Moira at inhiga ito sa kanyang kama. Ate, huminahon ka. Okay lamang talaga ako. Alam mo, masayang-masaya ako ngayon dahil pakakasalan mo si Kuya Martin. Masaya akong aalis dahil alam kong may mag-aalaga na sa'yo. Mahal na mahal kita, ate. Pwede bang iwan niyo muna ako? Magpapahinga lang ako ng kaunti pagising ko. Pag-uusapan natin ang kasal, ha? Sabi ni Moira. Tumango lamang si Roan at pinisil ang kamay ng kapatid. Saka ito lumabas ng kwarto. Dali-daling hinila ni Roan si Doc Martin palabas ng bahay. Tinitigan niya ito ng masama. Ikaw ha? Alam mong masama ang lagay ng kapatid ko. Bakit mo ito ginawa sa kanya? Umiiyak na tanong ng dalaga. Ginawa ko lang ang gusto niya at gusto ko rin naman. Hiniling niya sa akin na pakasalan kita bago siya pumanaw. Roan, alam natin pareho na hindi na magtatagal ang kapatid mo. Ibigay na lamang natin ang gusto niya. Inamin niya sa akin na hindi naman daw niya talaga ako mahal. Mahal niya daw ako para sa iyo. Sabi niya sa akin na unang pagkikita pa lamang daw natin, alam niya daw na tayo ang itinadhana. Seryosong sabi ni Doc Martin. Humagugol ng iyak si Roan, kaya niyakap ito ni Doc. Please don't cry. Hindi natin pwedeng ipakita sa kanya na mahina tayo. Magtulungan na lamang tayo pasayahin ang natitira niyang araw dito. Tumahan ka na. Malulungkot yun kapag nakita niyang mamamaga ang mga mata mo. Dagdag pa ni Doc. Tumahan at sinikap naman ni Roan at pakalmahin ang kaniyang sarili. Tara, balik na tayo sa loob. Aya ni Roan at sinilip na rin ito ang kapatid. Mahimbing pa rin itong natutulog. Mga ilang oras pa ang nakalipas. Ate! Tawag ni Moira. Dali-daling tumayo ang dalawa, hinawakan ni Doc ang kamay ni Roan. Hilahin sana ng dalaga ang kamay nang magsalita ulit si Doc. Tiyak na masisiyahan si Moira kapag nakita niya tayong dalawa na sweet sa isa't isa. Kaya hindi na pumalag si Roan kahit noong inakbayan siya ni Doc sa harapan ni Moira. Ate, kuya, pwede bang gawin ang kasalan ninyo next week? Sabi nito. Moy, hindi madaling mag-process ng mga papeles lalo na may pandemic pa, sabi ni Roan. Walang problema, ako na ang bahala, sagot naman ni Doc Martin. Wala ngang inaksaya ng panahon si Doc Martin, nag-hire ito ng mga lawyer na mag-asikaso ng mga papeles. Wala pang isang linggo ay naayos na ang lahat. Dito na lang natin gaganapin ang kasal sa bahay at pamilya na lamang ang ating iimbitahin, ayon kay Roan. Sa araw ng kasal ay masaya at masigla si Moira. Sobrang saya rin ng lahat, lalong-lalo na ang bagong kasal. Kinagabihan ay tumabi si Moira sa bagong kasal. Dito ako matutulog, ako ang referee ninyong dalawa, sabi nito. Nagkatinginan ang bagong kasal at nag-smile na lamang sa isa't isa. Ikaw talaga kapatid ko, umandar na naman iyang kalukuhan mo. Pero mas okay yan sa akin, ibig sabihin okay ang pakiramdam mo.
Masayang sabi ni Roan. Okay lang din sa akin, katabi ka namin gabi-gabi kung ito ang paraan para lumigaya ka. Biglang sumeryoso si Moira at pumagit na ito sa mag-asawa. Ate, salamat sa lahat ng sakripisyo mo sa akin ha. Sorry talaga sa lahat ng sakit ng ulo na naibigay ko sa iyo. Salamat din at pinakasalan mo si Kuya. Kuya, maraming salamat sa pagmamahal mo sa ate ko ha. Please, pakamamahalin mo ang ate ko at wag mo siyang paiyakin ha. Gawa kayo ng maraming baby para mas masaya. Hindi yung dalawa lang dahil pag nawala na ang isa, malulungkot ang isa. Kaya nagpapasalamat talaga ako sa pagdating mo kuya. Mawala man ako, andyan ka pa rin na mag-aalaga sa ate ko. Kinikilig na sabi ni Moira. Promise ko sa iyo, Moy, hindi lang ang ate mo ang pasasayahin ko, pati ikaw. Sagot naman ni Doc Martin. Sige, magtulungan tayong tatlo pasayahin ang isa't isa, sabi ni Roan. O sige na, babalik na ako sa kwarto ko. Gawa na kayo ng maraming baby ha. Galingan mo kuya. Good night. I love you both so much. Sabay yakap at halik sa dalawa. Bye! Pagpapaalam nito. Remember, gusto ko lagi kayong masaya, walang iyakan, pahabol nito. Kinabukasan, pagkagising ng mag-asawa ay si Moira kaagad ang una nilang pinuntahan. Good morning my love, bati ni Roan sa kanyang kapatid sabay halik. Nanginig ang buong katawan ni Roan nang isa ng malamig na katawan ang kanyang nahalikan sabay tingin sa kanyang asawa. Moira? Moira? My love, ang akala ko aantayin mo pa ang mga pamangkin mo. Akala ko handa na ako sa paglisan mo, hindi pa pala. Ang sakit-sakit itong nararamdaman ko ngayon. Hindi ko yata kakayanin itong pag-iwan mo sa akin. Ang sakit-sakit. Ang sakit-sakit ng nararamdaman ko, please. Gumising ka, bumalik ka sa akin. Parang awa mo na, Moira. Halos himatayin sa pag-iyak si Roan. Sweetheart, remember na sinabi ni Moira last night? Wala daw iyakan, let her go ng maluwag para hindi siya mahirapan. Sabi ni Doc Martin sabay yakap ng mahigpit sa asawa. Si Martin ang nag-ayos ng lahat para sa libing ni Moira dahil walang ginawa si Roan kundi ang umiyak ng umiyak. Noong inihatid na nila si Moira sa huling hantungan. My love, sisikapin kong magpakatatag. Ikaw talaga. Hanggang sa huling mga oras mo, sinikap mo pa rin talagang magpakwela. Hindi ko man lang naisip na pamamaalam mo na pala yun. Noong gabi ng kasal namin ng kuya mo, Martin, ang sigla-sigla mo. Ang sigla-sigla mo nung gabing yun, punong-puno ka rin ng saya noong araw ng kasal namin. Saan mo ba kinuha ang saya at sigla na yun? Ang akala ko talaga ay okay ka na. Salamat sa iyong pagmamahal sa akin. Sinigurado mong may kasama ako sa pag-alis mo. Salamat sa lahat ng memories na itinanim mo dito sa puso't isipan ko. Pangako, iingatan kita. Iingatan ko lahat ng iyon dito sa puso ko. Paalam, pinakamamahal kong kapatid. Moy, katulad ng napag-usapan natin, iingatan at pakamamahalin ko itong ate mo. Salamat at tinulungan mo akong mapangasawa itong kapatid mo. Malamang, kung hindi mo ako sinamahang lumhod at sa mga pagyut mo ay hindi ako tinanggap nitong asawa ko. Hindi kita makakalimutan dahil ikaw ang nagbuklod sa aming dalawa ng ate mo.
Paalam sa'yo, little sister. I love you so much. Maluha-luha ring pamamaalam ni Martin habang nakaalalay ito sa kanyang asawang hinang-hina sa kakaiyak. Araw-araw na dinadalaw ng mag-asawa ang puntod ni Moira. Isang araw. Moy, nakikita mo ba itong tiyan ko? Lumalaki na, di ba? At lalaki ang una mong pamangkin. Alam mo ba kung ano ang pangalan niya? Moises. At tatawagin din namin siyang Moy. Alam kong matutuwa ka na kapangalan mo ang iyong pamangkin. Nakangiting lahad ni Roan. Paglabas ni Moises sa hospital ay dumiretso kagad ito sa tahanan ni Moira para ipakilala nila ito sa kanyang tiyahin. Moises, ito ang iyong tita Moira. Araw-araw natin siyang dalawin para masubaybayan niya ang iyong paglaki, sabi ni Roan. Simula noon ay kinalakihan na ni Moises ang pagdalaw kay Moira araw-araw. Hanggang sa noong siya naman ang nagkapamilya at kahit noong wala na ang kanyang mga magulang na si Roan at Doc Martin. Napakadakila ng pagmamahala ng magkapatid ito dahil nga naging tatay at nanay ni Moira si Roan at malaki talaga ang sakripisyo ng ate niya sa kanya. Kaya sinigurado niyang maiayos muna ang kalagayan ng kanyang kapatid bago niya ito iwan. Sino nga ba ang nakakaalam kung paano nilabanan ni Moira ang kamatayan hanggang sa gabi ng kasal ng pinakamamahal niyang ate? Siya lamang. Tanging si Moira lamang ang nakakaalam kung gaano kasakit at kahirap makipaglaban sa nalalapit niyang katapusan. Mga kapatid, dito po nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat po sa walang sawang suporta ninyo sa channel na ito. Please don't forget to subscribe, like, and share. Pakihit na rin po ng bell para maging updated po kayo sa ating mga new uploads. Tandaan po natin, bawat buhay may kwento. Hanggang sa muli, bye-bye!